Musta po kayo mga minamahal ko pong mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid kay Kristo? Mula po sa pagtitipong ito ay sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nasa maayos na sitwasyon ng inyong buhay at masaya po kayong nagpupuri sa Panginoon sa araw pong ito mga minamahal ko mga kapatid. Once again po, Happy Sabbath at salamat sa Panginoon na muli ko po kayong makasamang muli sa atin pong pagsamba sa pamamagitan po ng platform na ito at pagsaluhan po muli natin ang salita ng Diyos. At sana po ay atin pong makuha ang mensahe ng ating Panginoon mula po sa ating pag-aaralan ngayon pong umaga pong ito mga kapatid. Ako po ay hindi na magtatagal at akin na pong ibabahagi sa inyo ang ating pong pag-aaralan na salita ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan ng ating pong pagsambang ito mga minamahal kong mga kapatid. So, sa oras pong ito ay akin po kayong ah, anyayahan na inyo pong hawakan ang inyo pong mga Biblia sa atin pong pag-aaral pong ito, mga minamahal kong mga kapatid. Okay po? So, ang ating pong paksa na tatalakayin ay may kinalaman po sa atin pong pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Ang paksa po ay may pamagat na be not afraid, only believe. Bago po ako magpatuloy ay manalangin po muna tayo mga kapatid. Panginoon naming Diyos, na ang tahanan po ay nasa langit, sa oras pong ito ay amin pong pinapupurihan at pinasasalamatan kayo sa inyong pong kabutihan at sa araw ng kapahingahan. Panginoon, akin pong hinihiling sa inyo na inyo po akong samahan at gamitin upang amin pong muling masaksihan ang inyo pong biyaya at pag-ibig sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, gabayan at samahan sa aming pong pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral is all about be not afraid, only believe. Kapag pinag-usapan po natin ang salitang pagkatakot mga kapatid, ako po ay may mga katanungan sa inyo tungkol po sa mga kinakatakutan po natin sa ating pong buhay. Tayo po ba mga kapatid ay natatakot kung mayroon pong mga dumarating na problema po sa atin? Or kaya, once na kung tayo po ay makakita ng palaka, no? Tayo po ba ay natatakot mga kapatid? Meron po kasing mga taong takot, meron namang mga taong hindi. At kapag sila nakakita ay halos hindi po paliwanag ang kanilang pagkatakot po mga kapatid. Kung hindi naman, tayo po ba kaya ay takot kung tayo po ay makakita ng ahas, mga kapatid, no? Ang isa sa mga pinakadelikadong nilalang sa balat ng lupa ay walang iba kundi ang ahas po. Takot po ba kaya tayong makakita, mga kapatid? Ano pa po kaya? Takot ba kaya tayo sa tinatawag nating heights, no? Kapag tayo po ay nasa taas at tumingin tayo sa baba ay para bagang nanginginig o kinikiliti ang ating pong talampakan, mga minamahal kong mga kapatid. Alam niyo po, ako ay takot po ako. Ngayon ko lang po na-realize na takot po ako sa heights, no? Kasi kapag dumungaw ako sa baba, ay ang nangyayari po mga kapatid, yung aking pong talampakan ay para pong kinikiliti. Kaya ayaw ko pong tumingin sa baba, no? Akala ko po hindi po ako takot ng heights po mga kapatid. Ano pa po mga kapatid? Takot ba tayo sa ating mga katabi? Lalo na sa ating pong biyahe. Once na mayroon tayong upuan, nararamdaman po ba na tayo po matakot sapagkat may mga tao pong nakakaranas po ng pagkatakot po mga kapatid? Di po ba? Or kaya po tingnan po ninyo kung sino po ang inyong katabi. Kinakatakutan niyo po ba yung inyong mga katabi? Siguro hindi naman po kasi mga mahal niyo po sa buhay po yan sila. O di kaya po mga kapatid, para po doon sa mga nagmamahal, sa mga umiibig, takot ba kayo na kayo ay masaktan? Kaya po ang isa sa mga dahilan, imbis na tayo ay magmahal, magkaroon ng sweetheart, ay natatakot na lang po tayo kasi ang unang iniisip natin, ayaw kong masaktan. Di po ba? Meron pong mga ganitong pagkakataon sa buhay ng mga tao, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya po, sa buhay natin, kung ating titignan, napakarami pong mga dapat tayong katakutan, mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit, ano ba yung ating iniisip sa mga bagay na ito para po sa ating buhay? O ano ba ang impact nito? O ano ba ang reaction natin? O ano ba ang ating gagawin o ginagawa po natin
upang atin pong mapanagumpayan at malampasan po ang mga kagaya ng ganitong karanasan sa ating buhay po, mga minamahal kong mga kapatid. Ang ating pong pag-aaral ay may kinalaman po sa pagkatakot na kailangan po nating i-overcome, mga minamahal kong mga kapatid. And we will talk about the formation of the faith of someone in the Bible, mga minamahal kong mga kapatid. That's why, if you have your Bible, we have it in the book of Mark chapter 9. And the first point, the first formation, mga kapatid, ng pananampalataya na ating pag-aaralan, ng pananampalataya ng tao na naririto po sa tala po ng Biblia, mga kapatid. Na kung ating bubuklatin at buksan po ninyo, sundan niyo po ako sa verse 22, ay ito po ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi po dito, mga kapatid, madalas na siya'y inihahagis niya sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain. Ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Mga minamahal ko, mga kapatid, ito po ay isang bagay na kung ating iintindihin, ano po ba ang nangyayari sa sitwasyong ito? Kaya po upang maintindihan natin, balik po tayo ng kunti sa talatang 20 at 21. Ang sabi po dito, at dinala nila ang batang lalaki sa kanya nang makita siya ng espiritu. Agad itong pinangisay ang bata at siya ay nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Ito po yung pangyayari, mga kapatid, kung saan sa verse 23, makikita po natin na kung saan ay nakikiusap ang ama ng batang ito na kung maaari ay siya po'y pagalingin, mga minamahal kong mga kapatid. Pero ang ating Panginoon sa talatang 21 ay ito po ang sinasabi po. Tinanong ni Jesus ang ama, gaano katagal nang nangyayari ito sa kanya? Sinabi niya, mula pa sa pagkabata. Kung inyong maiintindihan, mga minamahal ko mga kapatid, ang karanasan ng batang ito ay kanya pong nararanasan ito simula pa ng siya ay bata at hanggang sa panahong iyon na siya po ay malaki na. Alam niyo po, mga minamahal ko mga kapatid, ay talagang hindi mo maiintindihan at hindi mo maunawaan ang pakiramdam kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon. Kaya dito po sa bagay na ito, makikita natin na ang buhay ng isang magulang ng batang ito ay nagkakaroon po ng isa pong tinatawag nating direksyon sa kanyang buhay. Kaya kung ating pagpapatuloy, mga kapatid, ang sabi ng verse 23, sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng bagay, ay maaari mangyari sa kanya na nananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, ating makikita na ang pananampalataya ay isang napakahalaga upang malampasan ang lahat ng mga kinakatakutan natin sa ating buhay o ang ating mga pinagdadaanan, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya po, ang sabi ng amang ito, agad-agad po siyang sumigaw, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating Panginoon. Ang sabi po niya ay, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Alam niyo, mga minamahal ko mga kapatid, sometimes our lives, we are out of directions of our faith. But because of some trials and problems in lives, nagkakaroon tayo ng direksyon sa ating pananampalataya. And I should say, praise the Lord for that. Mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi po ng ating pag-aaral, tragedy doesn't care who you are. The trials of life are not going to pass you by. Tragedy doesn't care that you go to church and pay your tithes. Sickness and death could care less about your achievements and assets. Hindi po kinikilala ng mga pagsubok sa buhay, ng mga sakuna sa buhay kung ano ang mayroon po tayo. Hindi po lalampas ang mga pagsubok sa buhay natin. Dadaanan at tayo po'y dadaanan ng mga pagsubok sa buhay. That's why pinapaalala po sa atin, tragedy doesn't care. Kung tayo po ay nagbibigay ng tithes, it doesn't care if we are going to church, dadaan at dadaan po ito. Sickness and death, mga minamahal ko mga kapatid, wala po itong pakialam sa kung ano ang ating achievement sa buhay. Kung ating titignan, ang pinakamahalaga po sa atin is yung ating pong relasyon sa Panginoon, our faith. Kamusta po ang ating pananampalataya? We are always talking about faith, mga kapatid. Pinag-aaralan, napapakinggan po natin ang ating pananampalataya. But I do not know you
kung ano po ang lalim ng inyo pong pananampalataya at ng inyo pong paglilingkod sa atin pong Panginoon, mga minamahal ko pong mga kapatid. Nakukuha niyo po ba? At kung atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral, ang sabi po dito, mga minamahal ko mga kapatid, when trials of life come, you need a resource outside of yourself. Minsan sa buhay natin, and I do not know, sometimes, maybe most of the times, sa buhay natin, tayo ay gumagawa ng mga napakaraming kaparaanan upang malusutan at malampasan ang mga pagsubok sa ating buhay, mga kapatid. But this morning, we are reminded that we need a resource outside of our life. Alam niyo po mga kapatid, when death, sickness, sorrows, marital trouble, financial trouble, etc., etc. comes, you need more than some religion or the stuff of this world. Alam niyo po yun mga kapatid? Kapag dumating ang kamatayan, problema, karamdaman, kalungkutan, ang pinakamasaklap sa lahat na aking nakikita sa buhay ng tao sa panahon ngayon, na kanya pong mararanasan ay ang kalungkutan. Kapag dumating ang kalungkutan sa kanyang buhay, mga kapatid, hindi na po alam ng maraming tao kung paano po nila lalampasan ang bagay nito. And that's now the result of what we call anxiety. Di po ba mga kapatid? Kapag nagkaroon ng problemang mag-asawa sa loob ng tahanan, hindi na po nila alam kung ano po ang kanilang gagawin. Or maybe when we are talking about financial aspect of life, kapag nagkaroon ng problema, hindi na po natin alam ang ating gagawin. Pero as a human being po mga kapatid, tayo po ay gumagawa ng kaparaanan upang malusutan ito. Pero ngayong umaga, ipinaalalahanan tayo na we need the resource outside of our life. Mga minamahal ko mga kapatid. Ang sabi po ng ating pag-aaral, we need more than some religion or the stuff of this world. Kailangan po natin ng mas higit pa sa relihiyon, mga minamahal ko mga kapatid. Ang sabi po sa atin, you need a faith that rests in Jesus and in His power alone. Di po ba mga kapatid? Napakaganda pong pakinggan. From time to time of our lives, wherever we are, whatever we are doing, mga minamahal ko mga kapatid, anuman ang ating iniisip sa ating buhay, at anuman ang ating ginagawa, kung ito man ay ginagawa, ang ating gawain ay it is all about our job, or ang ating gawain is all about the mission of Jesus, we need Jesus and His power sa buhay po natin, mga minamahal kong mga kapatid. We talk about the direction of faith, and now let's talk about the depth of faith. Balikan po natin ang ating kwento. Yung ama na yon, ano bang lalim ng pananampalatayang mayroon siya because of his situation? Mga minamahal ko mga kapatid, kung titingnan natin ang verse 23 and 24, makikita po natin doon yung lalim ng kanyang tinatawag na pananampalataya. Ano po bang lalim ng pananampalataya mayroon siya? Balikan po natin ang verse 23. Ang sabi po sa verse 23, mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi dito, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Kita mo yan mga kapatid? This is the beginning ng lalim ng kanyang pananampalataya. Sabi ng Panginoon, lahat pwedeng mangyari sa pananampalataya. Depende sa lalim ng iyong pananampalataya. Mga minamahal ko mga kapatid, mga kabataan, kung mayroon pong mga kabataan sa ating pagtitipon sa umagang ito. Gaano ba kalaki ang ating pananampalataya sa Panginoon? Sa lahat ng ating pangarap sa buhay, sa ating pag-aaral, sa ating pagiging tapat sa ating Panginoon. Gaano po ba kalaki ang ating pananampalataya? Kaya po ba nating panindigan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? In verse 24, ang sabi po, agad na sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. We cannot deny the fact na tayo po sa buhay natin ay nagkukulang tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. But once we invited Jesus in our lives, mga kapatid, help us to strengthen our faith in Him. And in that case, lalaling pananampalataya sa ating Panginoon. Mark 9:23, it says again and again, if thou can believe, all things are possible to Him
that believe. Alam niyo po yun mga kapatid, no? Sa Panginoon ang mayroon ka sa ating buhay mga kapatid, tayo ay tutulungan ng Panginoon at posible ang lahat sa isang nananampalataya mga minamahal. You see the love of God. You see the assurance of Jesus. John 14:13 to 14 ang sabi, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do. Kung ikaw ay may pananampalataya, posibleng mangyari ang lahat ng bagay sa iyo na nais mo mula sa Panginoon. At kapag yung ating pong nais ay inilapit natin sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, anuman ang ating hihingin, ay pagkakaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangalan, mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya. God is good, mga minamahal kong mga kapananampalataya. Kung ating titignan ang ating pong pag-aaral at kung ating ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral mga kapatid, atin pong makikita at mas mauunawaan pa ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po, we cannot deny the fact that sometimes we are confused sa ating pananampalataya. Let's look at the confusion of his faith, mga kapatid. Ang sabi po dito sa atin, ang sabi po dito mga kapatid, a faith that can't be tested is a faith that can't be trusted. May pagsubok ka ba? Ano ba ang gusto natin sa buhay natin? Tayo po'y sinusubok o may pagsubok tayo o yung wala pong pagsubok na tayo'y nararanasan sa ating buhay? Ano po ba ang gusto natin mga kapatid? But I want trials in life because through trials, my faith will always be tested. Sapagkat ang pananampalatayang hindi nasusubukan ay ang pananampalatayang hindi natin mapagkakatiwalaan. Sa buhay natin mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon kapag tayo ay sinusubok ng atin pong panahon araw-araw. Mga kapatid, alam niyo po, confused of hindering situation. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Ang ibig sabihin po dito sa atin po, what seems to be hard and harsh on the surface is that it has come important lesson to teach us. Yan po ang pinaka dapat po nating matandaan sa ating pong buhay. At ang sabi po mga kapatid sa ating pag-aaral, deity doesn't run on our schedule. Ano po mga kapatid? Deity doesn't run on our schedule. God is not bound by the limitation of time and space. It may surprise you, but God does not own a clock or a calendar. Hindi po tayo hawak ng Panginoon. Hindi po hawak ng Panginoon ang ating pong panahon. Ang Panginoon po ay wala po limitasyon, mga minamahal ko mga kapatid. Yan ang pagsubok na mayroon tayo at tayo po ang pipili kung ano ang ating gagawin o kung tayo po ba'y magtitiwala sa ating pong Panginoon, mga minamahal ko mga kapatid. At ang sabi pa po ng ating pag-aaral, the delays of life are designed to increase our faith. Minsan sinusubok tayo sa ating pong mga pangarap sa buhay. Sinusubok po tayo sa ating pong ipinananalangin na hanggang sa mga panahong ito ay wala pa po tayong kasagutan. Sometimes we think that the Lord is not around us. Walang Diyos sa buhay natin na ating pinaglilingkuran dahil walang nangyayaring mabuti sa buhay natin, especially sa ating mga ninanais sa buhay. But I would like to tell you this morning, my dear brothers and sisters, that the delays of life are designed to increase your faith, to increase my faith in Jesus, mga kapatid. And we should say, praise the Lord sa ganito pong sitwasyon ng ating pong buhay, mga kapatid. When God doesn't move as quickly as you might like, trust Him anyway. Kung hindi man mabilis ang proseso ng Panginoon sa atin, sa buhay natin, huwag tayong mabahala. Let's always just trust in His process in our lives, my dear brothers and sisters. Magtiwala at huwag po nating bawasan ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Huwag nating sabihin, wala naman ang ginagawa ang Panginoon sa buhay ko. Siguro ay wag na lang akong maging masigla sa paglilingkod, maging tapat sa paglilingkod. Bahala na sila diyan. Total, wala namang nangyayari sa buhay ko.
Hindi po ito yung nais ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, mga minamahal ko mga kapatid. Confused of hopeless situation. Mga kapatid, pupunta po tayo sa isang kwento ng Mark 5:35. Kung ating titignan, sa Mark 5:35, it's talk about the daughter's death. Alam niyo po mga kapatid, kung ating titignan, ang sabi po diyan, thy daughter is dead, why troublest thou the master any further? Patay na ang iyong anak. Bakit inaabala mo pa ang guro ng ganun-ganun na lamang? Sometimes, ang kawalan ng pag-asa mga kapatid ay nakapagpapalito sa ating buhay at pananampalataya. Dahil sa sitwasyong ito, minsan tayo ay nagdududa sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, don't bother Jesus. Ang sabi nga dito, don't bother Jesus. Even He can't fix this problem. Your daughter is dead and that is just the way it is. Sabi niya, huwag mo na abalahin. Hindi na niya kayang ayusin yan. Patay na yan, okay na yan. Ganito na yan. Wala na magagawa ang Panginoon sa buhay mo. Ganyan na talaga yan. So huwag mo nang abalahin ang Panginoon. Hayaan mo na. Kaya minsan ganito yung ating kaisipan. Napapalayo tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po, lagi nating tatandaan, God is seldom early but He is never late in our lives. Kung ano man yung mga mayroon tayo sa ating buhay, let's always trust and keep on trusting the Lord. Hindi po laging maaga ang Panginoon. Hindi po madalas na maaga ang Panginoon. Pero ang Panginoon sa buhay natin, hindi pa po siya nahuhuli. Sa panahon na tayo po ay nangangailangan at sa panahon na tayo po ay walang-wala at bagsak na sa ating buhay, God will rescue us, my dear friends. He is never late. Alam niyo po mga kapatid, kung ating titingnan ang tinatawag na kalagayan ng pananampalataya, no? Mayroon pong tinatawag na confirmation by the Savior's word. Ang confirmation mga kapatid ng salita ng ating Panginoon ay makikita po sa aklat ng Marcos, and Jesus says, be not afraid, only believe. Ang sabi ng Panginoon, ang nais ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya na wag po na tayo ay matakot. Wag po tayong mabahala sa hamon ng buhay, kundi bagkus tayo po ay humawak sa pangako ng ating Panginoon. Tayo po ay magtiwala sa pangako ng ating Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Manampalataya ka. Manampalataya tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Si Jairus, yung ama ng batang namatay, hindi siya naniniwala sa kung ano ang kanyang napapakinggan. He don't believe what he hear. Ito po ang nais ng Panginoon na sabihin sa kanya. Huwag kang maniwala sa kung ano ang napakikinggan mo. Huwag kang maniwala sa kung ano ang alam mo. Alam mo nang patay na yung iyong anak. So huwag kang maniwala, mga kapatid. Huwag kang maniwala sa kung ano ang nakikita mo. Ito po yung sinasabi ng na nais na iparating ng Panginoon sa kanya. At ang higit sa lahat, huwag kang maniwala sa kung iniisip mo. Kung ano ang iniisip mo. We must to confirm, mga kapatid, sa buhay natin. The same with Jairus. Kailangan nating nakafocus tayo. That's why the Bible says, looking unto Jesus. We only need to look unto Jesus. And let's just do what is best for us and what is best for His vision. Alam niyo mga kapatid, huwag nating pakinggan kung ano yung ating naririnig. Huwag nating paniwalaan kung ano ang ating alam. Huwag nating paniwalaan kung ano ang ating nakikita. At higit sa lahat, huwag nating paniwalaan kung ano ang ating iniisip sa ating buhay. Tayo ay kumapit lamang sa Panginoon at manampalataya sa ating Panginoon. We have just to confirm. Let's just to confirm His words. Na ang sabi ng Panginoon, be not afraid, only believe. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa buhay natin, we must just to trust Him. Ang nais ng Panginoon ay magtiwala tayo sa Kanya at huwag po nating hayaan na yung ating pagtitiwala ay mawala mula po sa ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong mga kapatid,
Siguro marahil ang iba sa inyo ay napapagod ng pakinggan ang mensahe na may kinalaman sa pagtitiwala sa Diyos. But I would like to tell you, ito po ay isa sa mga serious matter na dapat po nating pakatandaan na lagi tayong mapaalalahanan sa pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat kung po tayo ay napapaalalahanan na magtiwala sa Diyos, hindi po tayo lalayo sa ating Panginoon at mananatili po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, alam ko po na lahat po tayo ay pinagdadaanan sa buhay. But whatever you are experiencing in life, just believe. Don't be afraid. May the Lord bless us today. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos ng tahanan po'y nasa langit, maraming salamat po, Ama, sa hindi pong biyaya at pagpapala na ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa umagang ito, Panginoon, ang kaluwalhatian at patuloy na papuri ay amin pong itinataas sa inyo, na ang inyo po nawang basbas at bendisyon ay amin ding maranasan sa buong maghapon na amin pong pagkakatipon at pagsamba sa inyong pangalan. Patawad po sa aming mga pagkukulang, Ama, lalo tigit ang kakulangan ng pananampalataya sa inyo. Tulungan kami na mas lalo at higit pang magtiwala sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.